Welcome to Call Podcast. Ang munting tambayan nating magkakapatid sa pananampalataya. Dito, we share God's love and grace through honest stories na tiyak na magpapangiti sa inyong mga puso. Kahit nasan man kayo, kasama nyo kaming tatlo. Tara na't mapuno ng pag-asa dito sa Call Podcast. Magandang gabi sa inyo. Hindi ba si Mark? Nandito po si Kuya Ma. Okay. Okay. Hello, everyone. Welcome back to Call Podcast, the official podcast of City of Praise for Asia Labo. And here we share conversations about faith and how it points us back to God. I'm Charm. I'm Aika. And I'm Nicole. And thank you so much for tuning in. Yeah, so for tonight, we will be joined by a very special guest. So, itong episode na to, of course, bago tayo mag-come up sa ganitong episode, of course, ni-review natin, pinag-aralan natin, ano ba yung life nitong taong to? And gaano siya ka-impactful, not just for us, Christians, Yes. and dun din sa mga taong nakakarinig ng music niya. Yes, and ang Yes. guest natin today is a Christian recording artist, a songwriter, a music producer, and a church musician. So, kilala siya sa mga kantang Sukdulang Biyaya, Salamat Panginoon, Tuloy ang Awit, at Dakila. So, yung mga songs niya naging encouragement sa halos lahat ng mga churches and believers across the Philippines. Ayan. Kasi nga, his songs remind us that worship is not just about melodies. It's about faith, surrender, and goodness of God in every season. Amen. Yes. Amen. And we are really not truly pa, honored to have him today. Let us all welcome Kuya Paul Armesin. Hello po! Ayan, hello po. So sa lahat po ng Um, list. Yes po. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood itong podcast. Hello sa inyong lahat. Hello. Hello po, Kuya Paul. So, Ayan. maray na banggi, Kuya Paul, as we say in Bicol, maray na banggi or magandang gabi po. So, ayan, maraming salamat po for saying yes to this invitation. We're really honored to have you as our guest. And before anything else, dun po sa mga nakakarinig pa lang nito first time, of course, meron tayong listeners na hindi naman talaga nakasubscribe sa atin or nagpa-follow sa atin. Can you tell us po a little about yourself? Who is Kuya Paul Armesin? So yan, unang-una siguro kasi pag nagpapakilala ako, I'm a songwriter. And specifically a worship songwriter. I write songs for the church. And I'm also a music producer. Right now I produce songs for Exalt Worship, CCF Exalt Worship. I also write songs for Exalt Worship. Yeah. Tapos I'm also a volunteer church musician. Since siguro yun yung una-una kong ministry at hanggang ngayon. So yun. Ganun ako. Yun si Paul Armesin, songwriter, music producer, and church musician. Ayun. Yan. Thank you po, Kuya Paul. So, while preparing po for this episode, so nalaman din po namin at yun nga po, na-mention nyo na din po, you actually started as a church musician. So, before becoming a band leader or ministry head, songwriter, and eventually a music producer. So, looking back po, paano po nagsimula yung journey ninyo dito? Ang simula yan, nagsimula ako tumugtog sa Bible study. I first heard the gospel sa school, nung college ako. Tapos I was, na-involved na rin ako. Merong school outreach ministry kasi. Tapos once a week, every Tuesday, may Bible study doon. Tapos interested ako na mag-participate as a guitar player, pero konti lang yung chords na alam ko, siguro mga 4 or 5 lang na chords. Pero pinagbigyan naman ako, may nagturo sa akin doon, Kuya Benji, at ginabayan niya ako na tumugtog sa mga Bible study doon. At yun na, after that, doon ako talaga na disciple at natuto sa Christian life.
And then na-involve na ako later on sa youth ministry. Tapos tuloy-tuloy na doon, no? Doon sa main music ministry ng church namin dati. Hanggang sa siguro tumagal, siguro ako kasi yung pinaka-experience doon tsaka pinaka-may edad na. So, kaya ginawa siguro akong band leader dahil dun sa experience na din. Kasi yung No? tuloy-tuloy yung hanggang sa ngayon. Ganun pa rin yung ginagawa ko. Ayun. Nakakatuwa lang kasi, 'di ba? Pag naisip natin nag-start siya sa Bible study, Mhm. sa outreach. So Yes. nakakatuwa na umabot tayo dito. So isang reminder lang siya sa atin na nandito ngayon at sa lahat ng mga nakikinig to reach other people pa. Napaka-importante ng Bible study, no? Mhm. 'Di ba? Kasi Oo. especially laging ini-encourage din tayo na lumabas and mag-reach pa ng other people. at ng Somewhat souls. kasi foundation din siya Mm. sa pagsa-start mo ng faith mo kay Yes. Lord. Lalo na sa Yes. lalo na sa school kasi ah, ma- noong una naghanap lang ako ng parang grupo na sasamahan kasi alam mo yon pagpasok mo ng college, Walang kilala. hindi akong kilala dito Yes po, bagong Tapos, environment. may nag-invite sa akin. Tapos parang ang babait naman nila hanggang sa sumama na ako, hanggang sa sinama na ako sa Bible study, hanggang sa nag-cell group na kami. So tuloy-tuloy na yon, tuloy-tuloy na. Kaya ang mahalaga din, kung malapit sa puso ko yung lalo na yung school outreach ministry. Yes. Oo. Yes po. Agree naman tayong lahat doon, Totoo. diba? Kasi Mhm. personally, kahit ako, may na-experience din po ako sa school outreach noon na Mm. dahil doon, nagkaroon din po ako ng cell group and na-involved din po. So, kumbaga, even though bata pa lang talaga ako is, born again Christian na, pero dahil din doon is, Lalo naging strong yung yes, faith. lalong naging strong Mas yung lumalim. faith. Lalo ka nag-grow. Yes. Yes. Ayan. So, at what point did you realize po that God wasn't just calling you to play music, but also to write songs that would minister to people? Siguro nagsimula yun sa desire. Sa desire. Kasi syempre, dahil bagong Christian ako, tapos meron akong mga natututunang mga bagong kanta na nagagandaan ako, tapos parang, pwede palang ganito. So, una, syempre, mga simple lang hanggang sa narinig ko na yung mga, dati uso pa yung yung Integrity Hosanna, mga tapes, di ba? Ang gaganda ng mga kanta. Nagkaroon ako ng desire na sumulat din. Pero syempre nagsimula Tagalog muna, ganyan. So, pero yung mga una kong nagawa, syempre, medyo corny, medyo pangit. Pag binalikan ko na, nag-progress din yung maturity ko sa songwriting. Pero nagsimula siya sa desire to actually write songs. So yun naman, doon naman nagsisimula yun. Tapos, syempre, hindi lang yung hahangadin mo na makasulat. Gagawin mo din. Kaya yun, ginawa ko din. Sumulat ako ng sumulat. Kahit yung mga una kong mga sinulat ay medyo hindi maganda. No? Hanggang sa, habang matagal mo siyang ginagawa, nasasanay. Mhm. Hanggang Ang ganda ngayon. ang ganda po nung line nyo, no? Hindi nyo lang hahangadin, kundi gagawin mo. So, hindi lang Oo. dapat nagsa-start sa desire, dapat gawin mo din talaga. Mm. May Ano? hakbang. Yes, may action. Yun, gusto ko yun. Amen. So looking back at it, meron po bang specific moment na na-realize nyo na, okay, ito na pala talaga yung calling ko? Siguro when the songs that kasi nga initially I was just thinking locally dun sa church namin dati, no. Yun lang, hanggang dun lang. Para lang dito sa amin lang. Hanggang sa hindi ko naman ina-expect na nagsimula sa mga tape yung recording, 'di ba? Tapos naging CD. Mhm. Hanggang sa hindi ko naman ina-expect na maging popular hanggang sa lumabas sa iba-ibang mga churches sa buong Pilipinas na kinakanta na nila.
siguro during that time, late 90s, nagkaroon ng ng parang wala masyado. So there was a need for Tagalog worship songs dahil ang mga kinakanta natin lahat halos mga English. So during that time, I think si Romel Guevara lang, si Pastor Romel lang yung gumagawa ng Tagalog worship songs. And kami, Music@Ha. Kaya nakita ko na ayun, doon nagsimula yung pag ang tawag dito, na sabihin na nating maging known or popular yung mga songs na sa iba-ibang mga churches. Pero ulitin ko, hindi naman yun yung initial na plano ko, no? Wala talaga sa plano. I was just thinking locally doon sa amin lang. Pero hindi natin alam kung paano gagamitin ng Diyos yung mga ginagawa natin. So that eventually blessed the body of Christ. Nakakatuwa, no? Kasi just to share din po, Kuya Paul, kung gaano ka-impactful yung music is that si Copa po is meron siyang churches na, mga daughter churches, plant churches, na even yung mga areas wala pang signal. Yes. Walang signal even till now. And hindi ganun ka-accessible yung area talaga for everybody. Pero alam nila yung music ni Kuya Paul Armisen, especially yung Sukdulang Biyaya. Wow. Na pag kinanta nila, kahit may leader lang sa unahan, walang yung yung kahit guide, wala pong lyrics or anything. Talagang kabisado ng mga tao. And come to think of it, ginawa nyo lang po siya, nag-start lang siya sa Desire. And dahil sinimulan nyo siya, now it has become so impactful that everybody was able to listen to it and everybody is using it to praise and worship para sa Lord. Grabe lang kasi hindi natin alam kung paano talaga mag-move si Lord sa buhay natin. Or so sa lahat ng mga ginagawa natin, talagang laging may purpose. At hindi natin alam kung saan pa dadalahin yun, sino ang ma-encourage, sino ang mabibigyan ng, alam mo yun, ng nakaka-bless din kasi. Kasi di ba alam naman natin tayo nag-praise and worship, tayo gumagamit tayo ng kanta. And every time na nakakarinig tayo ng certain song, may ibang dating sa atin. It connects us directly to God. Yes, yun. And yun nga po, regarding sa mga songs niyo po, Kuya Paul, so while listening po, Kuya, sa mga songs niyo po, may iba-iba po kasi siyang story May iba-iba siyang mensahe, or yung ibang songs niyo po, it speaks about God's grace. Some naman po is about gratitude and also encourages people to keep trusting Him even in difficult seasons. So ngayon po, we'd love to know the person behind the stage. Ayun. Wow. Yes. So, syempre nakikilala ka na po namin na Kuya Paul Armisen, ito yung nag-compose ng Sukdulang Biyaya, ng Dakila, and yung latest release nyo po na Tunay. So, ayun, gusto po namin makilala kayo beyond pa sa stage. Ayun. So, sino po si Paul Armisen outside the stage and outside the recording studio? Ayun po. Paano ba? I am a child of God, unang-una, syempre. A believer in Jesus Christ. Tapos, I'm a husband to my wife. Ayan, dalawa lang naman kami. At nakatira kami dito sa Pasig. So, sa Ortigas Extension. At na mahilig sa kape. Ay, kami din po. Isingit lang po namin, kami din po. Yes. Ayan. Next time po, kape. Yes po. Tara, kape. Sige. Ayun. Yun lang siguro. Hindi ko pa alam na bukod sa songwriting and playing an instrument, mahilig din akong makinig. Ngayon siguro, dahil hindi naman talaga mahilig magbasa, pero I force myself to read. Kaya, ayun. Yun siguro yung siguro dahil hindi na ako bumabata, kaya ayun. Ganun na yung mga gusto, no? So yun naman. Apo. So curious po, what does your quiet time with God usually looks like? Syempre, umaga, may kape, tapos nandito yung Yes. yung tablet ko, ganun.
dito mismo sa lamesa na to. Dito kasi maliit lang naman yung bahay namin. So ayun yung music production corner. Tapos andito yung dining table. Tapos kusina na. So yan, tapos yung kwarto. Kasi paglabas ko dyan sa kwarto, yun dito na. Mhm. Basa, tapos minsan ayun, minsan makikinig ng song or manonood ng preaching. Tapos, pero madalas, yun nga, meron ako kasing devotional na sinusundan. Ngayon. So para lang ayoko na i-complicate na lang din. So yun, devotional. Or kadalasan pag Monday, yung preaching last Sunday o kahapon. So gano'n. Pero pagka mas madalas, yun nga yung devotional. Nubuksan ko na lang tapos basa ng scripture, then pray. Tapos yun, gano'n. Napaka-importante ng quiet time. Amen. Yes. Amen. Tumatak sa akin yung Mas kape. maganda kasi Tumatak talaga sa'yo yung kape. umaga. Kasi pagka hindi mo siya nagawa ng umaga, malabo ng magkaroon ka ng oras. So talagang kailangan mabibigyan mo ng oras. Hindi ako naniniwala na busy tayo masyado at wala tayong oras. Ang prinsipyo ko, wala talaga tayong oras sa mga bagay na hindi mahalaga sa atin. Yes. Yun. Tama. Totoo. Mhm. And mahalaga talagang simulan natin siya, yung time natin with God. Yun yung maging start ng day natin. Kasi minsan, kahit ako may mga times ako noon na pag sinasabi ko na inaantok pa ako or pagkahapon na, ay may gagawin na. Or paggabi, Malilimutan ay mo na. inaantok na ako. Oo. So malilimutan mo na siya, lilipas na yung araw mo ng wala na. You didn't spend time with God. Tsaka agree ako sa sinabi ni Kuya Paul din, no, na hindi mo talaga bibigyan ng oras yung para sa'yo hindi mahalagang bagay. So sa ating Oo. mga believers, di ba? Mahalaga sa atin si Lord and mahalaga yung quiet time natin with the Lord. So dapat yun yung Yes. pinaka-priority natin. Yes. The moment na gumising pa lang tayo sa umaga, we have to thank the Lord kasi bakit ba tayo nagising? Ano ba yung purpose natin? Ibig sabihin meron tayong pinupulfill na purpose sa Lord. So, simulan natin yung araw natin na magpasalamat dun sa taong nagbibigay sa atin ng purpose every day. Yes. Amen. Ayan. So, what keeps you grounded despite everything God has entrusted to you po? Exactly that, no? Because everything is entrusted to us. So that will keep you grounded na parang you don't own anything in this world. Na lahat naman ng bagay ay mula sa Diyos at wala tayong maihahandog sa Kanya na talagang nanggaling sa atin dahil ang lahat naman ng bagay ay galing sa Kanya. Kaya sabay-sabay natin kantahin, ano pa ba maihahandog ko liban sa buhay kong ang galing sa iyo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Alam niyo ba yun? Kinakanta niyo ba yan? Hindi po kami sumabay para po marinig lang po talaga namin galing mismo sa inyo. Mamaya po sukdulang biyaya naman. Pwede. Stay tuned lang po sa mga kantang susunod pa. So yun, nasimulan natin ng songs. We listen to your songs po. So for example, si Sukdulang Biyaya, Salamat Panginoon, and Tuloy ang Awit. So bawat kanta po meron pong mensahe. And lahat galing talaga siya sa puso. So habang sinusulat niyo po yung kanta, where does the song usually begin? Galing po ba siya sa personal experience, Bible passage, or simply po a moment ninyong dalawa ni Lord kaya siya nabuo? Iba-iba yung kwento ng wala namang formula kasi sa songwriting. Mhm. So, pwedeng manggaling sa personal experience, pwedeng manggaling sa Bible passage, pwedeng manggaling sa
isang bagay na nabasa ko or narinig ko sa preaching. So walang formula, pwedeng manggaling yung mensahe sa iba't ibang sources. Mm. Kaya so wala siya talagang Formula. strict na formula at Mhm. approach, no, exclusive approach. So iba-iba yung mga pinanggagalingan. Mhm. Okay. So sa lahat po ng mga kantang na isulat niyo po, Kuya Paul, is there one that's especially close to your heart? Para kasi itong mga anak eh. Kaya siguro yung kasi dahil ito yung ang tawag dito, naging malaki yung impact at sa mas maraming tao. Yung Sukdulang Biyaya siguro. Kasi yun yung pinaka-streamed no dun sa sa Spotify. Nasa top 1 nga po siya. Oo eh. So nasa I think 7 million streams. So hindi ko siya ina-expect na ganun. So siguro there's a reason kung bakit gusto ng tao yung mapakinggan at ganun na lang yung impact no. Kaya pero 2010 ko pa yung sinulat na medyo matagal na. Tapos noong 2020, nilagyan ko ng verse 2. So, ayun, siguro yun yung isa sa mga specials. Tsaka, isa sa mga, talagang siguro special dun sa mga nasulat ko ay yung unang-una. Yung unang-una, yung Kailanman Tanging Ikaw. Na hindi naman ganun kasikat, pero kasi hindi naman mauulit yung una eh. Diba? Kasi Yes. minsan lang yung mangyari. So yung una, kung wala naman kasi yung una, wala yung mga sumunod. Wala akong naging second song, third song, and hindi ko na mabilang kung ilan yung mga nasulat ko. Marami na. 176 song, ganun. Wow. So, Dami. Grabe. Sabi Ayan. po nga nila, Kuya Paul, yung isa or one thing po na natutunan namin na yung mga worship songs natin ngayon was created or born during difficult seasons. mhm. And has there been a time po where when you wrote a song while going through a difficult season? Ayun tuloy ang awit. Ang tuloy ang tuloy awit. Kasi I was in a, sabihin na nating, drought season during that time. Spiritually and artistically speaking, dahil wala akong masulat na kanta, Mm. around 2009, tapos nagkaroon ng bagyo. No? Malakas na bagyo, 2009. bumaha sa amin, binaha kami sa Pasig. Ondoy. Ondoy. Yeah. Oo, yun. So, talaga yun. after humupa yung baha, matapos yung bagyo umalis, medyo matagal humupa yung baha dito sa amin. Ngayon, nagkaroon ako ng inspiration na kasi nga, medyo nahihinto. So, it's a declaration na ang daloy ng papuri ay hindi mapipigil at hindi matutuyo. Kaya tuloy-tuloy ang awit para sa iyo. Opo. So yun yung kaya nagsimula ako pero sinimbalan ko yung verse ng imagery ng pag-ulan at bagyo. Yes. Bumuhos Kasi ang nga, ulan. kasi galing doon. So parang like ko nga sinasabi, literal tsaka figurative na bagyo yung pinagdaanan ko personally. Kaya ayun, nasulat yun. Kaya Ayun tuloy ang awit pa rin. Grabe. Kasi Parang ang hirap nun, no? Yung nasa gitna ka ng bagyo, pero you're able to write that song. during difficult season, di ba? Usually kasi, di ba po, may mga mental block, may mga artist na kadalasan talagang nagsa-stop sila, full stop sila. Super If nadadown. ever nagsa-struggle sila. Which is, grabe. Si Lord po yung gumalaw Oo. noong time na yon kung paano nyo po nasulat. Ito Oo, kasi naman, diba yun na, meron- after the storm, syempre parang hindi pa rin ako makapasok. Kasi nag-aayos pa rin kami sa bahay, ganon.
So yun yung after the storm, tapos alam mo yung binabalikan mo yung mga nangyari na na trahedya, no? Kasi kawawa din yung mga sa ilalim namin. Kasi buti nasa third floor kami. So, di So, masyadong, opo. Kawawa din. So, yun, binabalikan mo yung nire-recall mo. Tapos, another thing is, during that time, we were planning for an album. Kasi wala akong kanta. So, doon nagsimula. Actually, ito yung unang kantang nasulat ko after Salamat Panginoon, Pagsambang Wagas, and yun nga, Tuloy ang Awit muna. Tapos yun nga, Salamat Panginoon, Pagsambang Wagas, tapos yun yung Sukdulang Biyaya. And yun na, tuloy-tuloy na. Sobrang nakaka-encourage lang din po kasi yung mga worship songs na mga katulad nito kasi hindi lang po dahil sa kahit kasi po kaming nakikinig, yun, mga listeners ng mga songs nyo po, nakaka-connect rin kami na during that season na nahihirapan din kami, nagagamit namin siya to connect with the Lord. So, Praise isa God. siyang reminder din talaga kasi gusto ko lang pong no, kasi nag-start nga yung song Bumuhos ang Ulan, pero sa pangako mo, hindi ako matitinag kasi magtitiwala ako sa pangako mo, which is lahat ng believers alam ko po na dun kumakapit Yes. sa pangako ng Panginoon. Amen. Diba? Amen. Kasi kahit kailanman, ang Diyos kapag nangako, hindi ka niya bibiguin. Ayun. Amen. 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 So, among all the songs you've written, is there one that's... Wait. Ayan. As a songwriter and a producer, you've influenced many worship teams and churches. Mhm. What responsibility do you feel comes with creating music that people will sing in worshiping? Malaking responsibility, lalo na bilang songwriter. Kasi wala masyado being producer, being a songwriter. Isa sa mga life verse ko is Colossians chapter 3, verse 16. Madali siyang tandaan kasi 3:16. So sabi doon, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, as you teach and admonish one another with psalms, hymns, and spiritual songs. So ibig sabihin, usually ang ginagamit nating pang-teach and pang-admonish ay spoken word. Pero pwede ding psalms, hymns, and spiritual songs. So, ang responsibility dito is that the songs that we write as songwriters would teach and admonish biblical truth. Diba? Yun yung responsibility. Pero yung prerequisite dito kasi is that the word of Christ would dwell in you richly. Yun. Para magawa mo yun. So basically, reading from that verse, songwriting is also a teaching ministry. Diba? Yun yung responsibilidad doon. Kaya dahil sumusulat ka ng mga kanta, kinakanta ng congregation para paalalahanan sila at para turuan sila ng mga katuruan ng Panginoon, kailangan maging maingat, di ba? Hindi basta-basta, kailangan pag-iisipan, kailangan hindi ka careless with the words that you use. Di ba? So yun yung responsibility. Totoo po, no? Kasi dapat talaga naka-remain pa rin siyang centered kay Lord. Hindi nang dahil sa, gusto ko maging creative yung song or para sumikat to, ito yung gagawin ko. Hindi, nalimutan na natin yung responsibility natin as a songwriter. And ang ganda po yun nun, Kuya Paul, na reminder din sa mga listeners na nagsusongwriting rin. Ano po? So, ayun, ang ganda ng reminder. Kasi sabi nga ni Kuya Paul, di ba, songwriting is also a teaching ministry. Ang ganda nun, na nagtiteach din yung nagsusulat ng kanta. Yeah. So, paano po natin masisiguro, Kuya Paul, na yung song po natin is centered kay God, hindi lang po bilang creativity? Syempre, yun nga, yung songwriter dapat puno ng Word of God.
No? Sabi dun sa binanggit kong verse, let the word of Christ dwell in you richly. So the heart of that worship songwriter should overflow with uh, the the theme of godly themes, diba? Or yun nga, the word of God. Hindi yun basta-basta, no? Kung ikaw songwriter ka, pero ang alam mo lang na verse ay John 3:16, tapos 10 years ka ng Christian, medyo mahirapan tayo. Wala ka kasing mahuhugot eh. Diba? Yes. Wala kang mahuhugot anong sasabihin mo. So, napakahalaga that you are grounded and talagang knowledgeable din, no? In the Word of God. Yeah. Yes. So, yun. Okay. So ano po Kuya Paul, no, your songs have blessed many people po talaga. But beyond the music itself po, what does true worship means to you po? Para sa akin, ito, tinuturo to sa church namin, worship is the proper response o tugon, pagtugon. Ito yung pinaka-tama at pinaka-appropriate na response to who God is, what He has done, and what He continues to do. So basically, worship dapat nakafocus at nakatuon kay God mismo, sa Diyos, no? Sa character niya, at sa mga bagay na ginagawa niya. So, who He is and what He has done. Yun yung pinakamahalaga sa worship. So, it's a proper response to who God is, what He has done, and what He continues to do. Yun. Ayan. So, ito na po, curious lang po. So, what if po pag may isang tao po na nagsasabi sa sarili niya na, ay, hindi po ako marunong kumanta, baka hindi ako para sa pag-worship. So, what would you tell to that person po? Siguro, babalik tayo sa Word of God. Okay. Alam niyo ba na unang nabanggit ang salitang worship sa Genesis 22? Alam niyo ba yon? So Genesis 22, ito yung storya na si Abraham, hinahandog niya yung anak niya na si Isaac dahil hiningi ng Diyos. So doon na unang nabanggit yung worship. Sabi ni Abraham doon sa mga alalay niya, stay here, no? Dahil pupunta kami doon sa bundok and we will worship there. Pero ang gagawin niya, iaalay niya yung anak niya. So, yun nga, it was first mentioned in the Bible, no, in Genesis 22 as, Abraham offering his son. Hindi sila kumanta, wala silang dalang gitara. Ang gagawin ni Abraham, iaalay niya. So, nakikita natin doon, unang-una, ang essence nun ay obedience to God. Offering na walang pera, no? Kasi it's offering your best, the best, and what you have. So pagsunod, worship na walang halong kantahan at tugtugan. Pagsunod na walang alinlangan, at pag-aalay na walang pinag-uusapang pera. Yun yung essence ng Genesis 22 worship, no? Talagang wholehearted devotion to God. So, pag binasa mo yung Psalms, rin yun, kumbaga, part lang siya, no? That's just one way of worshiping God. Isa lang yun sa maraming paraan ng pagsamba. Kaya kung hindi ka man kumakanta, pwede ka rin sumamba kasi si Abraham sa Genesis 22, sumamba siya eh. Pero iba yung pagsamba niya, inalay niya. Sumunod siya sa Diyos at inalay niya yung kanyang anak. Pero syempre, alam naman natin yung nangyari sa kwento, di ba? Hindi naman natuloy, di ba? Dahil pinigil siya ng Diyos at God has provided a sacrifice, di ba? A ram caught in the bushes. So, yun yung nangyari. So, ang essence ng pagsamba ay bukod lang dun sa pagkanta ay yung pagsunod, pag-aalay sa Diyos ng
kung ano yung nararapat sa kanya. Kasi pwede ka namang very involved ka sa worship team, no? Ay, kung talagang nasa worship team ka, kumakanta ka, tumutugtog ka, pero hindi ka naman sumusunod sa nanay mo sa bahay. Hindi ka Hindi ka naghugas ng mautusan. plato. Hindi ka totoong sumasamba dahil hindi ka gumagalang sa parents mo. Hindi ka totoong sumasamba kung very involved ka sa worship team tapos wala ka namang private devotion Yes. sa Lord, di ba? So yun. Full surrender and obedience. Yun Yes. Oo, yun eh. Yun yung essence kasi. Agree naman po. So dito po, how can every believer po, especially kapag outside na sa church, live a life of worship? Ayun nga, syempre, obedience sa kalooban ng Diyos. And siguro kasi ganito yun eh. So if worship is the proper response to who God is and what He has done, imposible kang mag-worship if you don't know who God is Yes. and if you don't know what He has done. Siguro pinaka-basic nito is to know who God is and to know what He has done. Balik ka sa Biblia, balik ka sa salita ng Diyos, balik ka sa Bible, if you are not informed, di ba, doon sa character ng Diyos at sa mga works, no, ng Diyos, mahirapan kang sumamba. Di ba? Mahirapan kang Opo. sumamba. Based din sa experience ko po kasi nung nagsa-start pa lang din ako na Christian, syempre very vague pa. Hindi ko pa kilala talaga si Lord kasi nagsisimula pa lang ako eh. So kapag in-invite na ako ng friend ko sa church, kasi yung kasama ko po ngayon, siya talaga yung nag-invite sa akin sa church. So sinama niya na ako ng Sunday, hindi ko alam yung proper response. Nagsa-start na yung praise and worship, nakatayo lang ako, very stiff. Hindi ko alam kung papalakpak ba ako, hindi ko alam tataas na rin ba yung kamay ko. So ayun, totoo po yun na dapat kilala mo si Lord eh. Yun Para yun. magkaroon ka rin ng proper response. Para totoo yung worship mo. Yes. Yun. Yes. Personal relationship. with Yes. the Lord. So, ayan, thank you so much po. Sobrang meaningful ng mga answers ni Kuya Paul, ano lang po pala, additional lang po pala kasi syempre marami pong mga aspiring din ng mga songwriters and musicians po dito sa church namin and other iba pa po, madami pang iba. So ano po yung mga gusto nyong sabihin na encouragement for them? So ganito, so sa aspiring worship songwriter, una, ibabalik ko sila sa Colossians chapter 3 verse 16. So let the word of Christ dwell in you richly. Kasi nagsimula akong sumulat, church musician lang ako no? Ako yung tipo ng church musician na tutugtog, tapos pagka preaching na aalis na magme-merienda. So wala akong diba? Hindi naman ako nagpaparinig sa wala naman sa akin 'yon. Tamaan na lang kung parang bato-bato sa langit ang tamaan sa pool, sabi nila. So gusto kong sumulat pero wala akong mahugot ano sasabihin ko, no? So yung mga una kong nagawa halos parang instrumental, diba? Parang tugtog lang, walang laman. So if you're an aspiring songwriter, ang masasabi ko ay yun nga, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Mapuno ka ng salita ng Diyos para ito rin yung lumabas sa'yo at sa mga kantang masusulat mo. Parang nawala kayo. Nawala nga po, medyo nawala. Dito siguro tayo. Tuloy na lang din po natin. Sige. Rolling pa din naman po siya. So ayun, thank you so much po. Napakaganda ng encouragement na binigay sa atin ni Kuya Paul for tonight. So, meron pa ba kayong additional questions that you want to ask Kuya Paul? Sige na. Ayan, ito na yung pinaka-time na. Parang hindi question yung may ibibigay natin. Parang sample. Gusto talaga yung marinig live. Oo nga, ako din. Yes, ako Okay. din. Ako din. Sige. Anong kanta?
Sukdulang Biyaya po. Sabay-sabay talaga sa Oh, favorite sige, nila. sige. Wait lang, kunin ko lang yung yung gitara ko. Yes. Wait lang, Sige po. So, ayun nakaka-bless na we are joined in this episode by a person na sobrang kinasiyahan ng Lord, hindi lang sa pagsulat ng kanyang mga kanta, but as well as sa pagsuserve niya sa kanyang sa kanyang ministry. So, Yes. nakakatuwa na nakakapag-impart sa atin si Kuya Paul ng mga Nadidinig niyo ba? aral. Yes, Yes po. po. So, ayan, Nawala Yeah. lang tayo yung camera natin, no? Oo Pero, nga. yes. Pero nadidinig nyo. yes po, nandito po, nakikita namin kayo. Habang hindi karapat-dapat pagkulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang wala na kayo na masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kamihan. Inibig mo ako nang di kain tumbasan, o Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Amen. Grabe. Nakaka-bless lalo. Na. Nakaka-bless lalo. Grabe. Sarap sa puso. Yung makaduwag mo, nakikisabay ako. Di lang po nyo narinig, pero nakikisabay po kami. Sabi ko, sasabay ako si Paul Armisen. Si Kuya Paul. Pero, Ayun. Grabe. Na-bless ako. Bago tayo umuwing lahat, na-bless ang bawat Yes. isa. Ito yung episode na parang hindi lang tayo basta nag-podcast eh. Meron pa tayong pag-worship. oo, maiksi yun, Diba? pero iba. Damang-dama natin. Iba talaga yung Praise God. message din talaga ng kantang to. Di tsaka iba kasi sa feeling na lalo ikaw, for example, bagong Christian ka, lalo pa yung mga lumang Christian na alam mo na noon pa, bata ka pa lang, napapakinggan mo na siya. So nakakatuwa na, okay, ito pala yung pagkakataon na makakaduet na. Ganun yung mic. Ganda lang, medyo. Medyo malayo lang. Opo, Kuya Paul, invite din po pala namin kayo, punta na rin po kayo dito sa amin. Pag may time Saan po ba kayo, yan punta sa po inyo, kayo ng actually? Bicol. Opo. Masarap din po yung kape dito. Malay natin, di ba? May sili. Malay natin, matalaw ako sa Bicol. Magkakapi po tayo. Actually, next month. Amen to that. Next month, yes. Oo. So, ayan, again, Babalitaan nyo na lang, maraming nandiyan ako. Apo. Maraming salamat po, Kuya Paul, for joining us tonight. It was truly an honor na we are joined by a person na kinasayahan po ng Lord
na Yes. sa pagsusulat niya ng kanta and nakaka-bless, no? Thank you. Kung dati naririnig lang natin ngayon, nakausap na natin, Nakaduet pa natin. nakaduet pa natin. And alam mo yon na alaman pa natin further, ano ba talaga yung inspiration ng mga music na meron si Kuya Yes, Paul. behind those songs. And we were so much. and we were also reminded na iba kapag si Lord ang nagbigay ng purpose Amen. at ng plano sa buhay mo. If si Lord ang uunahin mo at ipa-priority mo, grabe siyang gumalaw. Grabe yung Totoo. pagpapala, grabe yung blessing. Hindi natin alam na pwede din itong podcast na ginagawa natin is hindi lang maka-encourage sa mga kapwa natin believers dito sa Bicol. Pero kung si Lord ang gumalaw, pwede pang sa ibang lugar pa. So ayun. And lastly, I would like to add as well na if you are given talent, so merong ways ang Lord kung paano ba natin pwedeng gamitin yun. So tulad ni Kuya Paul, nasa songwriting siya. So sa mga tao dyan na if you have that talent, desire to write the word, it's also a form of worship as Kuya Paul has shared. Maybe it's the time that we have to start that desire and put it into action. Yes. Hindi lang hangarin, pero gawin. Gawin. Lagyan ng aksyon. Yes. Yes. Meron bang last message si Kuya Paul sa mga listeners natin? Ano ba? Tuloy ang awit. Yun na yun. Ayun. Tuloy ang awit. Amen. Okay, and with that, thank you so much everyone and Kuya Paul for joining episode 6 of Call Podcast. And with that, this is Charm once again. I'm Aika. And I'm Nicole. And see you next time on Episode. the next episodes of Call Podcast. Yes. Yay. Thank you po. Thank you Kuya po, Paul, thank you so much po. Sobrang nakakabel. Kami po, ay andito po po yung iba namin, kami pong lahat yung nandito, yung Nandito isa pa po po. namin.